Ito. Paskong punong-puno ng pag-asa at liwanag. Maaari ba natin tanungin yung mga katabi natin or kapamilya, gaano ba kaliwanag ang Pasko mo? Liwanag ba ng bagong ilaw natin? Pwede nating paliwanagin yan sa tulong ng ating mga katabi. Kung wala tayong katabi, pwede tayong lumipat para mas maging maliwanag yung Pasko natin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na sumasa amin sa bawat pagkakataon, pagpalain po ang aming pagsamba sa gabing ito at ipagkaloob mo sa amin ang iyong diwang banal upang makapag-alay kami ng isang ganap na pagsamba at makita ang liwanag kasama ang aming kapwa kay Kristo Jesus na dakila at aming Panginoon. Amen. Merry Christmas mga kapatid. Tayo ay nasa ikalawang gabi ng ating pagsamba para sa simbang gabi. 7 days na lang. Ito yung araw na birthday ni Jesus. Ito yung pinakahihintay natin. Siguro pag tinanong mo yung bata, ang sasagot nila is pagdating ni Santa. Pero ang tama dapat natin ituro is yung pagdating ni Jesus. Diba? Na yun yung araw na siya'y dumating dito sa atin. Ito din yung buwan ng dapat ay buwan o panahon ng paghihintay at pagtitiwala. Kasi ito nga po yung panahon na dumating si Jesus dito sa atin. Lahat tayo bilang isang tao nandito sa lupa ay maging isang liwanag para sa bawat isa sa ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoong Diyos sa gabing ito ay may temang liwanag ng Pasko. Mga kapatid, paano nga ba natin masasabing maliwanag ang Pasko natin? Ito ba ay dahil sa mga simbolo na ginagamit natin? Yung bang mga pagpapailaw, like Christmas light, mga parol na may pailaw, yun ba ay isang paraan para masabing maliwanag na yung Pasko natin? Siguro, yung iba ginagawang dahilan o paraan ang paglalagay ng ilaw, ng mga pailaw, para lang masabi na maliwanag ang Pasko nila. Pero sa kabilang banda ay merong kulang. Ngayon, alamin natin yung kulang. Siguro, siguro maaaring napagalian natin ang paglalagay ng mga ganitong bagay para sa masabing makulay at maliwanag ng ating Pasko. Subalit, hindi kaya magiging makulay at maliwanag ang Pasko natin kung ang ipapakita natin ay ipadarama ay ang tunay na kahulugan at diwa ng Pasko. Ang Pasko po ay dapat may dalang pag-asa, liwanag na pwede nating ipasa sa mga kapwa natin. Kung ba tayo yung magiging ilaw nila. Kung halimbawa, may mga kapatid tayo, kapamilya, na nakakaranas ng problema, pwede natin silang tulungan. Tayo yung maging sandalan nila, sandigan na para maging maayos at tuloy-tuloy yung kanilang magandang Pasko, yung maliwanag ng Pasko. Ang dalang liwanag
mula sa mabuting balita ng Panginoon, ang siyang nagsisilbing gabay o tanglaw natin sa ating buhay. Kasama ba natin ang Panginoon ngayon sa mga oras na ito? Sino ang naniniwala siya ang laging kasama natin o kapiling? Parang yung iba nag-aalin lang. Kasi hindi pa nasa sa kamay. Siguro may kang pang dilim. Si Jesus na ating palaging kasama ang liwanag na tinutukoy natin. Kung palagi natin kasama ang Diyos sa ating buhay, laging liliwanag ang ating buhay sa anumang sitwasyon. Kahit anumang problema, madali nating malalampasan. Kung si Jesus lamang ang magiging liwanag, ang biyaya, siya ay walang kapantay. Sabi nga, tularan natin ang Diyos, maging liwanag rin tayo sa ating pamilya, kapatid, kaibigan, o maging sa kapwa. Paliwanagin po natin ang liwanag na ating natatanggap mula sa Diyos. Ipasa natin ang liwanag ng pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakitan, pagbibigayan, at pagkakaisa sa ating kapwa. Sa komunidad at sa ating kinabibilangan. Pero, alam niyo ba mga kapatid, ang liwanag, nagsisilbi din siyang dilim or kadiliman. Ang isang, may mga halimbawa na pag sobrang liwanag ka, pwede kang masilaw. Kasi doon nagmumula yung mapupunta ka sa madilim na dagda. Ang pwede natin pagbasehan dito is nasisilaw tayo sa salapi, kayamanan, isa pa is kapangyarihan. Kasi sabi, pag mayaman ka, merong pagkakataon na malilimutan mo or mababaliwala mo, aapakan mo yung kapwa mo nang hindi mo namamalayan. Kasi yumayaman ka na, ang kasunod nun, parang tipong yumayabang ka na. Diba? Kung madami kang pera, salapi, andyan na yung tipo na malilimutan mo na magsimba. Kasi marami ka ng pera eh. Ang pupuntahan mo na lang yan is gumala. Mawawalan ka na ng oras sa pamilya mo. Unang-una sa Panginoon. Kasi sabi nga, pag may pera ka, magagawa mo na lahat. Kasi andyan na yung pwede mo nang bayaran kung gusto mo, makukuha mo na. Pero kulang pa rin, may kulang. Ang isa pa is kapangyarihan. Ang kapangyarihan is, ito yung pagkakataon na inaabuso natin. Example po natin is, siguro yung mga nanunungkulan. Hindi naman po natin nilalahat. Pero, sa nakikita natin, o nababasa, naririnig, sa TV, yun yung nangyayari. Inaabuso nila yung liwanag nila bilang isang makapangyarihan na ang naapektuhan is yung mga mamamangyan na mababa. Ako, gaya ko, mababa. Ako, apektado. Kasi, kung ang nanunungkulan ay gumagawa ng mali, ano yung magiging dulot nito sa atin, sa komunidad? Mga kapatid, ito ay paalala at hamon sa atin na manatili tayo sa liwanag ni Jesus. Panghawakan natin ang pananampalataya sa Kanya na siya lamang at wala nang iba pa na nagbibigay liwanag sa atin, sa iyo, sa akin, at sa lahat, at sa buong sanlibutan. Mga kapatid, ngayong pagdiriwang ng Pasko, alisin po natin ang pader na naghihiwalay
yan dapat yung isa nating hindi natin kagalitan. Kasi sila yung unang kakampi natin. Walang ibang unang-unang tutulong sa atin, kundi ang ating pamilya. Tandaan po natin mga minamahal kapatid. Nasa liwanag tayo ng Diyos,